Kung mabibigyan lang daw ng karampatang gamot at luna sa mga batang may cancer, mataas ang tsansang malampasan nila ito. Sa kwento ni Akiko Thompson, sundan kung paano nilalabanan ng isang bata ang leukemia kasama ng mga cancer warriors. Good. Galing-galing ng baby namin. That's it. It's finished. Yan. Okay. Okay. So, yung Lyonnaise namin, ilalagay namin dyan sa IV niya. Okay? It's getting better? Yes. 3 beses sa isang linggo, tinuturukan ng chemo drugs si Justin. Ate Jonah. Justin, I hear na madalas kang pumupunta sa hospital. Opo. Bakit? Tinuturokan po sa likod. Anong ginagawa nila sa'yo? Tinutusok dito? Ano pa? Binubunmaro po. Kinukuha na po ng dugo dito. To high risk, standard Kahit risk, makirot at patient nakakasuka, yung kailangan ni mga Justin ang chemo drugs So, para patayin ang cancer sa katawan. multifactorial. Halos 1 taon na mula nang ma-diagnose siya na may acute lymphocytic leukemia o ALL. Ano yung cancer? Yung pong sinasurohan ng karayo. Alam mo ba yung anong klaseng cancer na meron ka? Alam ko po. Ano yun? Leukemia po. Pagsuporta sa gamot. Si Mang Pablito ang araw-araw na nag-aalaga at laging kasama ni Justin tuwing magpapakimo. Kahit medyo makulit po, nakumbait naman po nito kahit medyo. Saka po siya yung masayahing bata, malambing. Saka yan po ang ugali po nito. Halimbawa po may kinakain siya, hindi maaaring hindi po bibigyan yung mga kapatid niya. Alam po nito. Nakita po ginagawa. Sinisisi ni Pablito ang sarili sa naging sakit ng anak. Siya nga po ang paliwanag sa akin ng doktora, yun daw po ay nakuha ko sa pakapag-abroad ko. Bakit? Kasi nga po ako po bali 8 taon po akong nagtrabaho sa Middle East. Wala naman po akong naramdaman tungkol sa chemicals na yun. Basta yun nga lang po, ang sabi po ng doktor, si mama daw po yun sa sperm. Tapos ito nga pong batang ito ang nabuo nung ako po nag-stay na dito, na po bumalik dito. Sa kanya daw po lahat napunta yung epekto ng chemical na yun. Ang una po dyan ay talagang shock. Wala yan ang makatanggap sa una. Pero napaglabanan din po. Nakaraos din po kami dahil nga po sa mga taong sumusuporta. Sa isang linggo, 3 beses tinuturukan ng Lyonnaise si Justin. Higit 9,000 pesos ang kailangan ng pamilyang Paradilla para sa chemo drugs linggo-linggo. Binenta na ni Pablito ang pinapasadang tricycle, kulang din ang sweldo ni Aling Marites bilang cashier sa isang tindahan. Kasi ini-encourage rin namin yung magulang na tumulong. Ang pagbaba ng presyo ng gamot para sa cancer ang ipinaglalaban ng grupo ni James Auste, ang Cancer Warriors Foundation. Every 3 hours, a Filipino child dies of cancer. Hindi dahil mahina yung bata, hindi dahil pabaya yung magulang, hindi rin dahil mahina yung ating mga doktor. They are dying because they are poor, they are dying because they could not buy the medicines they need. Yun yung sad reality. It's an 80 billion peso industry annually. So, masakit man aminin, yung sistema kasi is very cartelized, monopolized. Walang karapatan yung pasyenteng maganap ng murang gamot. Bilang magulang, hahanap ako kung saan kami makakahingi ng tulong talaga para makapagpakemo kasi wala mas mahal. 500,000, may 50,000 per month siya. So saan kami kukuha ng ganong kalaking pera? Pero yung Cancer Warriors, malaking Yung natagpuan ko yung Cancer Warrior, kung nakakahingi ho kami ng gamot doon. At hindi po sila nag-iisa. 80 batang may cancer ang tinutulungan ng Cancer Warriors, kasama dito si Justin. Para makaipon ng pondo para sa gamot nila, isang fundraising ang inorganisa ni James, ang Bike for Life. Magbabike ang 10 tatay, mahirap yun. Magbabike ako, masakit yun.
Mula Manila hanggang Davao, magbabike si James kasama ang mga volunteers ng Bike for Life. 1,500 kilometers ang tatahakin nila. Tatagal ang biyahe ng 2 linggo. If everyone donates for a kilometer, we will be able to raise 500,000 pesos. For just 300 pesos per kilometer. One child, 3 years ang gamutan, averaging 200 to 300,000 in 3 years. Yung mga bisiklet ang gagawin. Ito ang pangatlong Bike for Life na pinangunahan ni James. Ang kaibahang ngayon ay kasama pati magulang ng mga batang may cancer. Kung ano raw ang sakit na nararanasan ng kanilang mga anak sa cancer, ganun rin daw ang madadaanan nilang hirap sa pagpadyak hanggang Davao. 3 buwan lang ang naging training nila sa pagbike. Sa unang araw ng Bike for Life, Manila hanggang Batangas ang pinagjack ng grupo. Sumama ako sa kanila para ipakita ang suporta. Mas mapapansin daw ang grupo kung nakabike sa pag-ikot nila ng Pilipinas. Sa bawat syudad na titigilan nila, isang Cancer Consciousness Forum ang gaganapin. Mismong ang mga magulang kasama si Pablito ang magsasalita sa forum. Pag-uusapan ang lunas sa cancer. Lunas na pilit itinatawid ni Pablito sa anak. Oxygen. Oh, ito ba? Dr. Justin. Ano yun dyan? Matatapos ang biyahe ng Bike for Life sa September 30. Pero para kay Pablito at Justin, umpisa pa lang ito ng laban nila sa cancer. Paglaki mo, anong gusto mo, what do you want to be when you... Nurse po. Nurse? Talaga? Bakit? Para po makatulog sa may sakit. Thank you, Justin. Thank you din po. Inyong nasubaybayan ang mga storyang sinaliksik ng Probe. Hanggang sa susunod na Miyerkules, ako po si Cheche Lazaro. A real property consisting of a house and lot dubbed as Boracay Mansion. Sa batang ito ay patuloy na mabubuhay sa may lulusog. Pangangailangan sa mga ospital, sa